Mabuhay mga katips! Sa dami ng ating pinagdadaanan sa buhay, madalas tayong maipit sa isang napakahirap na tanong, pera o pamilya. Alam natin na bilang mga Pinoy, likas sa atin ang pagiging mapagmahal at matulungin, pero aminin natin, minsan ay tayo na ang nauubusan dahil sa kagustuhang isalba ang iba. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga praktikal na paraan kung paano maglalagay ng limitasyon sa pagtulong nang walang halong guilt o sama ng loob. Napakahalaga na panoorin ninyo ang kabuuan ng ating content at tapusin ang video hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang pinakaimportanteng aral at sikreto na magliligtas sa iyong relasyon at sa iyong bulsa. Huwag itong palampasin ka-tips dahil ito ang susi sa iyong tunay na financial peace of mind. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang paghihiwalay ng emergency fund sa Abaloy Fund. Pag-usapan natin ang katotohanan na madalas tayong mga Pinoy ay mabilis maawa lalo na kapag pamilya na ang lumalapit. Ang problema, madalas nating napaglalaan ang ating sariling ipon na dapat ay para sa ating kinabukasan o para sa mga biglaang gastusin sa bahay. Dito pumapasok ang konsepto ng paggawa ng malinaw na boundary sa pagitan ng iyong sariling emergency fund at ng tinatawag nating Abaloy Fund o Helping Fund. Ang emergency fund ay para sa iyo at sa iyong immediate family lamang gaya ng pagkawala ng trabaho o biglaang pagkakasakit, habang ang Abaloy Fund ay ang perang handa mong ibigay ng bukal sa loob na hindi masisira ang iyong financial stability. Kailangan nating intindihin na ang pagtulong ay hindi dapat na uuwi sa sarili nating paghihirap dahil kung pareho na kayong walang pera, wala na ring sasalo sa inyong dalawa sa huli. Para maging practical, kailangan mong simulan ang pag-budget kung magkano lang talaga ang kaya mong itabi para sa pagtulong sa ibabawat buwan. Halimbawa, maaari kang mag-set ng fixed amount gaya ng 500 o 1,000 pesos na ilalagay mo sa isang hiwalay na envelope o digital bank account. Ang perang ito ang magsisilbing buffer mo para sa mga kamag-anak na hihingi ng pambayad sa kuryente o pambili ng gamot. Kapag naubos na ang laman ng fund na ito para sa buwang iyon, kailangan mong matutong magsabi ng hindi o maghintay sila sa susunod na sahod mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang galawin ang iyong core savings na nakalaan para sa iyong mga pangarap o para sa mga bayarin mo sa bahay na hindi pwedeng madelay. Dapat din nating iwasan ang maling habit ng pagiging sanglaan o pagiging takbuhan ng utang na tayo mismo ang nagbabayad ng interes. Maraming mga ka-tips natin ang kumukuha ng pera sa mga credit cards o naglo-loan sa mga lending apps para lang may maipahiram sa pinsan o kapatid na nangangailangan. Ito ay isang malaking pagkakamali dahil ikaw ang naiipit sa monthly installments at sa lumalaking interes habang ang tinulungan mo ay baka hindi ka naman mabayaran agad. Isipin mo na ang pagtulong gamit ang utang ay parang pag-inom ng lason para mamatay ang uhaw ng iba. Ang tamang diskarte ay ibigay lang ang kung anong meron ka na hindi utang dahil ang tunay na pagtulong ay nagsisimula sa kung ano ang sobra mo, hindi sa kung ano ang wala ka. Maging transparent ka rin sa iyong pamilya pagdating sa iyong budget limitations para hindi sila laging umaasa sa iyo bilang tanging source ng pera. Kapag may lumapit sa iyo, maaari mong sabihin sa kanila ng maayos na gusto mo silang tulungan, pero may sinusunod kang financial plan para sa iyong sariling kinabukasan. Sabihin mo na may nakalaan kang amount para sa tulong at iyon lang ang kaya mong ilabas sa ngayon dahil kailangan mo ring bayaran ang sarili mong insurance, upa o tuition ng mga bata. Sa simula ay baka magtampo sila pero sa katagalan ay matututunan nilang irespeto ang iyong boundaries at may isip nila na hindi ka isang unlimited ATM na pwedeng pindutin anytime. Ang pagiging direkta sa iyong financial capacity ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili mo at sa pinaghirapan mong pera. Panghuli, kailangan mong tandaan na ang pag-una sa iyong sariling financial health ay hindi pagiging madamot, kundi pagiging responsable. Isipin mo ang safety demonstration sa eroplano kung saan sinasabi na isuot muna ang sariling oxygen mask bago tumulong sa iba. Kung matatag ang iyong finances at malaki ang iyong emergency fund, mas magkakaroon ka ng kakayahan na tumulong
ng mas malaki sa future nang walang halong kaba o hinanakit. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa iyong sarili ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya dahil sinisiguro mo na hindi ka magiging pabigat sa kanila pagdating ng araw. Simulan mo na ngayong araw ang paghihiwalay ng iyong mga funds at makikita mo ang malaking ginhawa sa iyong isip at sa iyong bulsa habang patuloy na nagiging blessing sa iba sa tamang paraan. Aral 2. Pagtukoy sa needs laban sa lifestyle maintenance ng mga humihingi. Ang isa sa pinakamahirap na hamon para sa ating mga Pinoy ay ang pagkilala kung ang hinihinging tulong ng ating mga kamag-anak ay para ba sa survival o para lamang suportahan ang kanilang lifestyle. Bilang mga katips, kailangan nating maging matalas sa pagsusuri dahil ang perang pinaghirapan natin ay dapat napupunta sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang tunay na emergency ay yung mga sitwasyong hindi inaasahan gaya ng pagkakasakit, aksidente o pagkawala ng tirahan dahil sa sakuna. Kapag ang hinihinging pera ay para sa mga ganitong bagay, malinaw na ito ay isang need o pangangailangan na dapat nating tugunan kung may kakayahan tayo. Subalit, kailangan nating maging maingat kapag ang dahilan ng panghihingi ay para sa mga bagay na luho lang pala gaya ng pambili ng bagong gadget, panghanda sa birthday o pambayad sa utang na nakuha dahil sa maling paggastos. Isang mabisang paraan para hindi tayo maloko ay ang paggamit ng tinatawag nating direct payment rule sa halip na mag-abot ng cash. Kung sinasabi ng isang kamag-anak na kailangan nila ng pera para sa gamot o pambayad sa kuryente, mas mabuting ikaw na mismo ang bumili ng gamot sa botika o ikaw na ang magbayad ng bill gamit ang iyong mobile banking app. Sa ganitong diskarte, masisiguro mo na ang iyong tulong ay direktang mapupunta sa tunay na pangangailangan at hindi magagamit sa ibang bagay gaya ng bisyo o sugal. Maraming beses na kasi tayong nagbibigay ng cash dahil sa awa, pero pagkalipas ng ilang araw ay makikita natin sa social media na may bago silang gamit o masarap ang kinakain habang tayo naman ang naghihigpit ng sinturon. Ang pagiging practical sa pagbibigay ay hindi pagiging maramot kundi pagiging wise na steward ng iyong sariling income. Kailangan din nating tignan ang track record o ang kasaysayan ng taong humihingi sa atin ng tulong bago tayo mag-decide na maglabas ng pera. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na lumalapit sa iyo para sa parehong problema buwan-buwan, malinaw na hindi ito isang emergency kundi isang lifestyle problem na hindi nare-resolba. Halimbawa, kung laging kulang ang pambayad nila sa upa o laging walang pambili ng bigas pero makikita mo na marami silang libreng oras at ayaw maghanap ng extra income, ang pagtulong mo ay nagiging enabler na lamang ng kanilang katamaran. Ang pagbibigay ng tulong sa mga taong ayaw tulungan ang sarili nila ay parang pagtatapon ng pera sa butas na balde. Dapat nating matutunan na ang limitasyon sa pagtulong ay isang paraan din para magising sila sa katotohanan na kailangan nilang ayusin ang kanilang sariling buhay at pananalapi. Maging matapang din tayo na maging kontrabida o KJ pagdating sa mga gastusing, alam nating hindi naman kailangan o puro porma lang. Sa kulturang Pinoy, napakalakas ng pressure na maghanda tuwing may fiesta, binyag o birthday kahit nabaon na sa utang ang pamilya. Kapag hiningan ka ng ambag para sa mga ganitong okasyon, mas mabuting tumanggi ng maayos at ipaliwanag na hindi pasok sa iyong financial priorities ang mga ganitong klaseng gastos. Ang perang ibibigay mo para sa isang araw na handaan ay pwedeng-pwede mo nang itabi para sa pag-aaral ng iyong mga anak o para sa iyong sariling retirement fund. Huwag kang papayag na ikaw ang magdusa sa huli dahil lang gusto mong magmukhang mabuti o mapagbigay sa mata ng ibang tao habang ang sarili mong budget ay butas-butas na. Bilang panghuli, lagi nating isipin na ang layunin ng pagtulong ay para makabangon ang ating kapwa at hindi para habambuhay na silang umasa sa atin. Ang pag-educate sa kanila tungkol sa pagkakaiba ng wants at needs ay isang mas malaking tulong kaysa sa pagbibigay ng pera tuwing hihingi sila. Maaari mong sabihin sa kanila na tutulungan mo sila ngayon para sa kanilang pagkain, pero sa susunod ay kailangan na nilang mag-adjust ng kanilang lifestyle para magkasya ang kanilang sariling kita. Ang pagtatakda ng hangganan sa pagitan ng tunay na krisis at simpleng lifestyle maintenance ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at proteksyon sa iyong pinaghirapang pera.
Sa huli, ang wise na ka-tips ay yung marunong maawa pero marunong ding gumamit ng lohika para hindi maubos ang sariling resources sa mga maling rason. Aral 3, ang sining ng mabuting pagtanggi o the art of saying no. Sa kulturang Pinoy, napakahirap bigkasin ng salitang hindi, lalo na kung ang kaharap mo ay magulang, kapatid o matalik na kaibigan. Pakiramdam natin ay nagiging masama tayong tao o nakakalimot sa pinagsamahan kapag hindi natin napagbigyan ang kanilang hinihiling na pabor o pera. Pero kailangan nating mapagtanto na ang pagtanggi ay isang mahalagang skill para mapangalagaan ang ating sariling financial at mental health. Ang sining ng mabuting pagtanggi ay hindi tungkol sa pagiging bastos o kawalan ng pakialam, kundi tungkol sa paglalagay ng malinaw na bakod para hindi ka ma-burnout sa kakatrabaho habang ang iba naman ay umaasa na lang sa iyo. Kapag natutunan mo ang tamang paraan ng pagsasabi ng no, mas magiging tapat ang relasyon mo sa pamilya mo dahil hindi ka nagtatanim ng sama ng loob tuwing nagbibigay ka ng labag sa iyong kalooban. Isang epektibong diskarte para hindi masyadong masakit ang pagtanggi ay ang paggamit ng tinatawag nating no but strategy, kung saan nagbibigay ka ng alternatibong tulong na hindi involve ang cash. Halimbawa, kung may humihiram ng 3,000 pesos at wala ito sa iyong budget, maaari mong sabihin na hindi mo sila mapapahiram ng pera sa ngayon, pero pwede mo silang bigyan ng ilang kilong bigas o groceries para may makain ang kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, na ipapakita mo pa rin na may malasakit ka at hindi mo sila tinatalikuran sa gitna ng kanilang gipit na sitwasyon. Ipinaparating mo rin ang mensahe na limitado ang iyong resources at hindi ka pwedeng takbuhan para sa lahat ng uri ng bayarin. Ang pagbibigay ng tulong sa ibang anyo ay madalas na mas nakaka-appreciate dahil nakikita nila na nag-effort ka pa rin na tumulong sa abot ng iyong makakaya. Minsan, ang pagkakamali nating mga Pinoy ay ang sobrang pagpapaliwanag kung bakit hindi tayo makakapagbigay na nauuwi lang sa paggawa ng mga rason na pwedeng butasin ng humihingi. Kapag nagsimula kang magbigay ng mahabang listahan ng iyong mga gastusin gaya ng pambayad sa kuryente, tubig o utang, may mga kamag-anak na sasabihin na mas priority sila o mas maliit lang naman ang hinihingi nila kumpara sa sahod mo. Ang pinakamabisang paraan ay ang pagiging maikli at direkta sa iyong sagot nang walang halong pag-aalinlangan. Maaari mong sabihin na pasensya na dahil hindi ito pasok sa aking financial plan para sa buwang ito o nakabudget na ang lahat ng aking kita. Ang pagiging firm sa iyong sagot ay nagpapakita na seryoso ka sa iyong paghawak ng pera at hindi ka madaling mauto o madala sa drama ng ibang tao. Dapat din nating iwasan ang tinatawag na social media trap kung saan nagpo-post tayo ng ating mga tagumpay o mga biniling gamit na nagiging dahilan para lapitan tayo ng mga humihingi. Sa mata ng maraming tao, kapag nakita nilang kumain ka sa isang mamahaling restaurant o bumili ka ng bagong sapatos, iisipin nila na sobra-sobra ang pera mo at obligasyon mong mamahagi sa kanila. Bagamat karapatan mong i-enjoy ang iyong pinaghirapan, ang pagiging low-key o tahimik tungkol sa iyong finances ay isang anyo ng proteksyon laban sa mga taong mahilig umasa sa iba. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo na successful ka kung ang kapalit naman nito ay ang dagsa ng mga chat at tawag na puro pangungutang ang laman. Ang tunay na peace of mind ay nanggagaling sa pagkakaroon ng sapat na ipon nang walang maraming taong nakakaalam kung magkano ang laman ng iyong bank account. Bilang panghuli, kailangan nating tanggalin ang tinatawag na family guilt na madalas gamitin laban sa mga breadwinner o sa mga anak na nakakaangat sa buhay. Huwag mong isipin na nababawasan ang pagmamahal mo sa iyong pamilya dahil lang tinanggihan mo ang isang pabor na alam mong makakasama sa iyong financial goals. Ipaliwanag mo sa kanila sa mahinahong paraan na nag-iipon ka para sa iyong sariling kinabukasan, para sa insurance mo o para sa pagtanda mo dahil ayaw mo ring maging pabigat sa kanila pagdating ng panahon. Ang pagtatakda ng boundaries ay isang paraan ng pagtuturo sa iyong pamilya na maging responsable at matutong mag-budget sa sarili nilang paraan. Sa huli, ang pagtanggi sa maling hingi ay pag-oo sa iyong sariling seguridad at kalayaan mula sa stress na dulot ng maling pagtulong. Aral 4. Pagbuo ng financial independence sa loob ng pamilya. Ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na maibibigay natin sa ating pamilya ay hindi ang palagiang pag-aabot ng pera,
kundi ang pagtulong sa kanila na hindi na tayo kailanganin pagdating sa usaping pinansyal. Sa ating kulturang Pinoy, nakasanayan na natin ang pagiging tagasalo kung saan ang isang matagumpay na miyembro ay nagiging retirement plan ng buong angkan. Subalit, ang ganitong sistema ay nakakasakal sa iyong pag-asenso at nakakababa rin ng morale ng iyong mga kamag-anak dahil nawawalan sila ng drive na magsikap. Bilang mga ka-tips, kailangan nating baguhin ang mindset na ito at simulan ang pag-invest sa kanilang kakayahan sa halip na sa kanilang mga panandaliang pangangailangan lamang. Ang layunin natin ay gawin silang mga partners sa pag-unlad at hindi mga permanenteng dependent na nakadepende sa iyong bawat sahod. Isang konkretong hakbang na maaari mong gawin ay ang pag-invest sa skills or skills training sa halip na magbigay ng cash na mabilis ding mauubos. Halimbawa, kung may kapatid ka na walang trabaho, maaari mong bayaran ang kanyang matrikula para sa isang vocational course sa TESDA o kumuha siya ng online certification na magagamit niya para makahanap ng disenteng trabaho. Ang pagbibigay ng edukasyon at training ay isang uri ng tulong na hindi mananakaw sa kanila at magbibigay sa kanila ng self-confidence na kumita ng sariling pera. Mas matagal ang prosesong ito at nangangailangan ng pasensya, pero ito ang tanging paraan para maputol ang cycle ng panghihingi. Isipin mo na binibigyan mo sila ng sariling bingwit sa halip na palagi ang binibigyan ng isda na pang isang kainan lamang. Maaari mo ring subukan ang pagbibigay ng tinatawag nating seed money o puhunan para sa isang maliit na negosyo sa kondisyong ito na ang huling tulong na manggagaling sa iyo. Kung mayroong pamilya na gustong magkaroon ng sari-sari store, online selling business o kahit food cart, tulungan mo silang simulan ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga initial inventory o kagamitan. Gayunpaman, kailangang maging malinaw ang usapan na ang perang ito ay binigay mo para maging independent sila at hindi para maging dahilan para humingi ulit kapag nalugi sila dahil sa maling pagpapatakbo. Turuan mo rin sila ng basic bookkeeping o paglilista ng benta at gastos para matutunan nilang palaguin ang maliit na puhunang ibinigay mo. Ang pagiging entrepreneur sa loob ng pamilya ay isang malaking hakbang tungo sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng lahat. Mahalaga rin na magkaroon ng bukas na diskusyon tungkol sa financial literacy sa loob ng inyong tahanan para lahat ay may parehong pag-unawa sa halaga ng pera. Maaari mong i-share ang mga videos ng tips in life o magkwento tungkol sa mga natutunan mong diskarte sa pagtitipid at pag-i-invest. Huwag mong ituring na sekreto ang iyong financial success, bagkus gawin itong inspirasyon para sa kanila na magkaroon din ng sariling ipon. Hamunin mo ang iyong mga kapatid o pinsan na magkaroon ng sariling emergency fund kahit sa maliit na halaga lamang bawat buwan. Kapag nakita nila na seryoso ka sa iyong paghawak ng pera, mahahawa sila sa iyong magandang habit at dahan-dahang mawawala ang mentality na laging may sasalo sa kanila kapag sila ay nagipit. Panghuli, kailangan mong tanggapin na ang pagtigil sa pagiging enabler ay isang masakit pero kailangang desisyon para sa ikabubuti ng lahat. May mga pagkakataon na kailangan mong hayaan ang iyong pamilya na maranasan ang hirap ng walang pera para matuto silang mag-adjust ng kanilang lifestyle at maghanap ng paraan. Kung laging nandyan ang iyong tulong sa bawat maling desisyon na ginagawa nila, hindi sila kailanman matututong maging responsable sa kanilang sariling buhay. Ang pagtakda ng hangganan ay hindi pagiging malupit, kundi isang paraan ng pagbibigay sa kanila ng dignidad na tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa huli, mas masarap makita ang iyong pamilya na matagumpay sa sarili nilang pagsisikap, habang ikaw naman ay malayang nagagamit ang iyong kita para sa iyong sariling pangarap at seguridad. Aral 5. Proteksyon sa iyong mental health at relasyon. Sa huling bahagi ng ating usapan, kailangang pagtuunan natin ng pansin ang iyong sariling kapakanan. Dahil ang sobrang pag-iisip sa problema ng iba ay madalas na nagiging sanhi ng burnout at pagkakasakit. Bilang mga ka-tips, alam natin na ang usaping pera ay hindi lang basta numero sa bank account kundi may kaakibat na emosyon na pwedeng makasira sa relasyon ng magkakapamilya. Kapag ang pagtulong mo ay nauuwi na sa galit, sama ng loob o pakiramdam na ikaw ay ginagamit na lamang, panahon na para protektahan mo ang iyong mental health. Hindi mo obligasyon na pasanin ang lahat ng krus ng iyong mga kamag-anak dahil may sarili ka ring buhay na dapat alagaan at bigyan ng halaga.
Ang pagkakaroon ng maayos na mental state ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera dahil ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy sa iyong pagtatrabaho at pag-abot ng iyong mga personal na mithin. Isang mabisang paraan para hindi masira ang iyong loob ay ang pagbabago ng iyong mindset pagdating sa pagpapahiram ng pera kung saan dapat mo na itong ituring na regalo sa simula pa lang. Kung may lalapit sa iyo para mangutang, itanong mo sa iyong sarili kung handa ka bang mawala ang perang iyon nang tuluyan ng hindi ka magtatanim ng galit sa taong humiram. Kung ang sagot ay oo, ibigay mo ang halagang kaya mong mawala at isipin mo na ito ay isang abuloy o tulong na hindi mo na inaasahang babalik pa sa iyo. Sa ganitong paraan, kung sakaling hindi sila makabayad, hindi masisira ang inyong samahan at hindi ka mabubuhay sa stress ng paniningil araw-araw. Pero kung ang halagang hinihingi ay malaki at alam mong sasama ang loob mo kapag hindi nabayaran, mas mabuting huwag na lang itong ituloy para hindi maging mitya ng inyong pag-aaway sa hinaharap. Kailangan mo ring matutunan na ihiwalay ang iyong halaga bilang tao sa iyong kakayahang magbigay ng material na bagay sa iyong pamilya. Maraming mga Pinoy ang nakakaramdam ng matinding depression o anxiety kapag wala silang maibigay na tulong dahil pakiramdam nila ay wala silang silbi o hindi silang mabuting anak o kapatid. Tandaan mo na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kapal ng wallet o sa dami ng balikbayan box na naipapadala mo tuwing Pasko. Ang pagiging nandyan para sa emosyonal na suporta, pakikinig sa kanilang mga problema at pagbibigay ng payo ay mga anyo rin ng pagtulong na minsan ay mas mahalaga pa sa pera. Patawarin mo ang iyong sarili kung hindi mo kayang sagutin ang lahat ng pangangailangan nila dahil tao ka lang na may limitasyon din at kailangan ng pahinga mula sa mabigat na responsibilidad. Mahalaga rin na magkaroon ka ng malinaw na exit plan pagdating sa pagiging breadwinner para hindi mo dalhin ang responsibilidad na ito hanggang sa iyong pagtanda. Kung ikaw ang sumasagot sa pag-aaral ng iyong mga kapatid, dapat ay may usapan na kapag nakatapos na sila ay kailangan na nilang tumulong sa bahay o tumayo sa sarili nilang mga paa. Huwag mong hayaan na maging lifestyle na nila ang pag-asa sa iyo dahil masisira lang ang kanilang abilidad na lumaban sa buhay at ikaw naman ay mauubusan ng panahon para sa iyong sariling pamilya o retirement. Ang pagtatakda ng timeline sa pagtulong ay isang malusog na paraan para magkaroon ng lahat ng accountability at para makapag-focus ka na rin sa pagbuo ng sarili mong assets at investments. Ang pag-asenso mo ay hindi dapat maging hadlang sa pag-asenso rin ng ibang miyembro ng iyong pamilya sa pamamagitan ng kanilang sariling pawis. Bilang panghuli, lagi mong tatandaan na ang peace of mind ay isang investment na hindi nabibili ng anumang yaman sa mundo. Ang paglalagay ng hangganan sa pagtulong ay hindi isang gawain ng isang masamang tao, kundi isang gawain ng isang taong may vision para sa mas magandang kinabukasan ng lahat. Kapag secured ang iyong finances at kalmado ang iyong isip, mas magiging masaya ang iyong pakikitungo sa iyong mga mahal sa buhay dahil wala nang halong pressure o pilitan ang inyong samahan. Ang tunay na tagumpay ay yung nakakatulong ka ng may ngiti sa iyong mga labi at hindi dahil sa takot na mapagsalitaan ng masama ng ibang tao. Simulan mo ng pahalagahan ang iyong sarili, itakda ang mga kinakailangang boundaries, at maglakad patungo sa isang buhay na balanse ang pera at pamilya. Bilang pagtatapos, ang pagbalanse sa pagitan ng pera at pamilya ay hindi isang labanan kung sino ang mas mahalaga, kundi isang paraan ng pagpapakita ng tunay na malasakit sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Natutunan natin na ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi isang matalinong hakbang para masiguro na hindi ka mauubos habang sinusubukang isalba ang iba. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng emergency fund, pagtukoy sa tunay na pangangailangan at pag-aral ng sining ng pagtanggi, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong pamilya na maging independent at responsable. Lagi mong tatandaan, ka-tips, na ang pinakamahalagang pundasyon ay ang iyong sariling financial at mental health. Kung ikaw ay matatag at secured, mas magkakaroon ka ng kakayahan na maging tunay na blessing sa iba sa mahabang panahon. Gamitin ang mga aral na ito para sa isang buhay na masagana, payapa at puno ng tunay na pagmamahalan ng walang halong stress sa pera. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito,
At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.